Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Ebola outbreak sa West Africa, hindi na itinuturing na global health risk ayon sa World Health Organization. Ash eruption ng Mount Canlaon, posible pang maulit ayon sa PHIVOLCS. Lakas ng hukbong sandatahan ng China, walang planong tapatan ng Pilipinas ayon kay Pangulong Aquino. Sapat na supply ng kuryente sa May 9 elections, tiniyak ng Department of Energy. Philippine Embassy sa US nakikipag-ugnayan na sa US Immigration dahil sa pagkakaaresto ng ilang Pilipino sa Project Shadowfire. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-30 sa buwan ng Marso taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima ng hit and run sa Bacolod City kagabi. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang hit-and-run incident sa Barangay Takuling, Bacolod City pasado alas 11 kagabi. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang biktima na si Norman Kiay na nagtamo ng sugat sa loob ng kanyang bibig at kaliwang palad, gasgas sa kanang binti at kaliwang siko at iniinda ang pananakit ng tagiliran. Matapos malapatan ng first aid ay agad itong dinala sa Corazon Locsin Memorial Regional Hospital. Ayon sa nakasaksi na truck driver na si Rolando Buligid, mabilis at pagewang-gewang ang takbo ng isang puting pick-up na nakabangga sa naglalakad na biktima. Sa halip na huminto ay mabilis na pinaharurot pa ng driver ang sasakyan kaya hindi nila nakuha ang plate number nito. Na sikat ang pick-up ga Roro, ikit-ikit. Sa ngayon ay inaalam na ng mga otoridad kung paano makikilala ang nakabanggang suspect. Kasama ang Bacolod News and Rescue Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Inihayag ng World Health Organization o WHO na hindi na isang global health risk ang Ebola outbreak sa West Africa. Samantala, isang mas malakas na strain naman ng Ebola virus ang pinangangambahan na kumalat ngayon sa bansang Guinea. Ito ang balita ni Wyla Soriano. Mahigit 1.5 taon na ang lumipas mula nang ideklarang public health emergency of international concern ng World Health Organization o WHO ang Ebola outbreak sa West Africa na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 11,000. Ngunit ayon sa WHO, hindi na ito ngayon itinuturing na global health risk matapos na 2 beses magnegatibo sa original chain ng Ebola transmission ang Sierra Leone, Liberia at Guinea matapos ang isinagawang 42-day observation period at karagdagang 90-day enhanced surveillance period. Kasunod ng pag-anunsyo ay binawi na rin ang mga travel restrictions sa Guinea, Liberia at Sierra Leone. Bagamat hindi na global threat, pinapayuhan pa rin ng WHO ang publiko na mag-ingat. I have accepted the committee's advice. The Ebola outbreak in West Africa is no longer a public health emergency of international concern. However, a high level of vigilance and response capacity must be maintained to ensure the ability of the countries to prevent the Ebola
infections and to rapidly detect and respond to flare-ups in future. Samantala, kahit hindi nakabilang sa World Health Emergency ang Ebola outbreak sa West Africa, isang mas malakas na strain naman ng naturang virus ang pinangangambahang kumalat sa bansang Guinea. Ito ay matapos may ulat na 8 tao ang tinamaan ng naturang sakit kung saan 7 dito ang nasawi. What's happening right now in Guinea is a new cluster or little outbreak related to a reintroduction from the survivor population. So this in some ways is distinct and is one of the ongoing risks that have to be managed as the outbreak is brought to its complete conclusion. Ipinasara ng Liberia noong nakaraang linggo ang border ng Guinea bilang pag-iingat sa muling pagkalat ng virus. Wyla Soriano, UNTV News Worldwide. Inaasahan ng PHIVOLCS na maaaring maulit pa ang 2 ulit na pagbubuga ng abo kagabi ng Mount Canlaon. Samantala nagbabala rin ng ahensya sa mga naninirahan na malapit sa bundok sa masamang epekto ng abo sa kanilang kalusugan. Ito ang balita ni Joe Manano. Patuloy na binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang sitwasyon ng Mount Canlaon matapos ang 2 beses na pagbuga ng abo na may kasamang bato kagabi. Sa monitoring ng PHIVOLCS, dakong 6:20 kagabi nang mangyari ang ash explosion na may sukat na 1,500 meters mula sa crater nito na tumagal ng halos 12 minuto. Pasado 7 nang muling maitala ang mahinang pagsabog mula sa bulkan na tumagal ng halos 25 segundo lamang. Kabilang sa mga lugar na naapektuhan ng pagbuga ng abo ang Sitio Gintubdan, Barangay Araal at La Carlota, Negros Island. Ayon kay PHIVOLCS Director Renato Solidum, posibleng masundan o maulit pa ang naturang ash eruption, kaya't mahalaga pa rin sundin ng mga residente at ng lokal na pamahalaan ang 4-kilometer radius permanent danger zone. Nandiyan yung posibilidad na magkaroon pa ng kahalintulad na pangyayari, yung mga steam-generated explosions or phreatic eruption sa Canlaon. Ang pagitan ng mga eruptions, hindi yan regular. Minsan araw, minsan linggo, minsan buwan. Nagbabala rin ng PHIVOLCS hinggil sa masamang epekto na maaaring idulot ng mga abong malalanghap na ibinubuga ng bulkan. Yung makapal-kapal na abo, hindi yun malalanghap. So yung very fine ash, yun yung pumapasok sa katawan ng tao. So dapat, kapag merong ashfall events, sinasaraduhan nila kanilang mga bintana at pintuan. Kung nasa loob sila ng bahay, kung nasa labas, tatakpan nila yung kanyang ilong ng basang damit o panyo. Inabisuhan na rin ng PHIVOLCS ang mga airline company na iwasan muna ang paglipad ng mga eroplano malapit sa bulkan. Sa kasalukuyan ay nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Canlaon. Nangangahulugan ito na hindi normal ang activity at may nakikita ang PHIVOLCS na pamamaga ng Mount Canlaon. Sinyalis na anumang oras ay maaaring magkaroon ng pagsabog. Sa ngayon ay patuloy ang 24/7 monitoring ng PHIVOLCS sa Mount Canlaon at wala pa namang ipinatutupad na evacuation order sa mga residente doon. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Maaari pang mabawi ang nalalabing halaga sa $81 million laundered money na nasa mga kasino ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi nakadalo si RCBC Bank Manager Maya De Guito sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa $81 million money laundering activity kahapon kung saan pinabulaanan ni Wong ang mga naunang pahayag ni De Guito laban sa kanya. Si Maya ang nagpeke lang sinasabing 5 bank accounts. Isang foreigner lang po ang ninifer ko kay Maya. Ibinulgar ni Wong na si De Guito at isang Chinese national at big-time casino player na si Sua Wagao ang nagbukas ng $5 account sa RCBC. Unang nagkita si Gao at De Guito sa opisina ni Wong sa Midas Casino noong May 11 o 12, 2015. Casino agent ni Gao si Wong na nagpatulong sa kanyang magbukas ng dollar account.
Sa $5 accounts na binuksan umano sa RCBC ni De Guito at Gao noong May 15, 2015, ipinasok ang $81 million noong February 5, 2016. Pinakita ni Wong ang larawan ng CCTV footage na nagpapakita ng kotse umano ni De Guito na ginamit para mag-deliver ng 20 million pesos cash sa Soler noong February 5 alas 7:57 ng gabi. Samantalang ang 80 million pesos cash naman ay dinala ng PhilRem executive na si Michael Concon Bautista. May larawan din si Wong ng mismong pag-deliver niya ng kabuuang 100 million pesos cash sa Soler Junket Operator noong gabi ng February 5, 2016. Ito ba yung sa Soler po? Sasakyan po ni Maya po. Ayun. So may CCTV snapshot. So ito, diniposit ko po, mayroon pong picture na February 5, 8:07 inakit ko po. Sa isang junket po. 100 million po at pwede po i-check sa Soler. Ayon kay Wong, hindi niya alam noong una na laundered money ang $1 milyong na pumasok sa Jupiter accounts noong February 5 at ang nasabing pera ay nilipat umano sa mga casino account ng 2 Chinese nationals na idinadawit sa scam. Almost 1 something. In the afternoon. Opo, tumawag sa akin si Maya. Oh, may dumating $6 million. Maya, kung may dumating $6 million, ipadala mo na lahat sa Soler. Sabi niya, sige. Tapos, tumawag ulit siya. Oh, may dumating pa. 25. O, di, sige, padala mo kung pwede. Padala mo sa Soler. So, oh, tumawag ulit. Oh, may 30 pa. May 20 pa. Lahat ito, million. Opo, so ibig sabihin, lahat to, yun ang 81 million po. Ayon kay Wong, ₱1 bilyong rin ang transfer sa account ng kanyang kumpanya. Naging magkasalungat naman ang pahayag ng PhilRem at ni Wong sa pagdinig kahapon ukol sa pagpunta ni Wong sa bahay ni Bautista, partikular sa pagkakasangkot ng isang Wei Kang-shu. When Mr. Kim Wong went to your house, kasama ba niya si Mr. Wei Kang-shu? Yes, Your Honor. Sa mga panahon na pumunta kayo sa bahay ni Mr. Bautista and Mr. and Mrs. Bautista, kasama niyo si Mr. Wei Kang-shu? Hindi po. Sinong kasama mo? Ako lang po mag-isa. Inihayag din ni Wong na isa pang Chinese national na nagngangalang Ding Shise ang tumanggap din ng pera mula sa PhilRem. 6 to 6:30 ng gabi, sabi sa akin February 5. 6:30 ng gabi sa February 5 ito. Opo. Okay. Sabi po sa akin ng Soler, o boss, may dumating na doon sa play mo kay Ting Sisi. Sabi ko, paano mo? Sabi niya, PhilRem ang nagpadala. Ayon kay Wong, sa $81 million, $63 million ang pumasok sa mga kasinong Soler at Midas, samantalang ang $17 million umano ay nasa PhilRem pa. Sa April 5, alauna ng hapon, muling ipagpapatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at inaasahang magkakaharap na sina De Guito at Kim Wong. Rosa Licos, UNTV News, Worldwide. Hawak na ngayon ng Department of Justice o DOJ ang kopya ng records ng bank accounts mula sa RCBC na ginamit sa laundering ng $81 million na ninakaw mula sa Bangladesh Central Bank. Inilakip ito ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC bilang ebidensya sa 2 kasong isinampa laban kay Maya De Guito, Kim Wong at Wei Kang-shu. Hinihintay na lamang ng DOJ ang request mula sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngunit dapat umanong malinaw sa request kung anong mga bank records ang kailangan at may kalakip na clearance mula sa AMLAC kung anong records lamang ang dapat maibigay sa Senado. Consolidated na rin ang mga kasong money laundering na isinampa ng AMLAC kina De Guito at nakatakdang simula ng DOJ ang preliminary investigation sa April 12. At sa kaugnay pa rin na balita, iba't iba ang naging pahayag ng mga mambabatas ukol sa $81 million money laundering activity na inimbestigahan ng Senado. Ito ang balita ni Brian De Paz. Naniniwala si Senador Bam Aquino na ang $81 million laundered money mula sa Bangladesh na natunton sa bansa ay masasabing pambansang kahihiyan. Ayon sa senador, sa ikatlong hearing lang ng Senado sa money laundering scheme na pag-usapan kung papaano isasauli ang pera sa Bangladesh.
Sinabi naman ni Senador Ralph Recto, mahalaga na maibalik ang pwede pang ibalik na pera sa Bangladesh. Anya, bukod sa 17 million US dollars na umano'y nasa PhilRem at nagkakahalaga ng 10 million US dollars kay Wong, may halos 7 milyong dolyar na nanakaw na pera ang na-trace at maaring ma-recover mula sa ilang casino account. Ayon naman kay Senador Chis Escudero, pagkakataon na ito upang kaagad na maamyendahan ang anti-money laundering law. Alang-alang na rin sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers na malaki ang naiaambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Layunin din sa pag-amyenda sa anti-money laundering law na maprotektahan ang remittances ng mga OFW. Naniniwala naman si Senador Alan Peter Cayetano na dapat ipaubaya ang investigasyon sa money laundering sa mga ahensya ng pamahalaan sa halip na sa Senado upang maiwasan ang politika. Bakit kailangan Senado ang mag-imbestiga? Meron tayong NBI, meron tayong CIDG, no? Sa Department of Finance dapat meron financial forensics din yan, no? Hindi naman pwede na napakalalaki ng pera, grabe ang mga kaso at Kongreso at Senado ang gagawin natin pirming investigador. Ayon kay Cayetano, kailangan lang palakasin ang mga nabanggit na investigative bodies upang maresolba ang money laundering case sa bansa. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Sa wakas, bumuo na ang Department of Energy o DOE ng task force na tututok sa supply ng kuryente upang matiyak na hindi magkakaproblema sa araw ng eleksyon. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Mon Ocson. Mon, anong task force to? Bali, Attorney Reg, dalawa yung task force na binuo ng DOE. Isa dyan yung tinatawag nilang task force election na siya yung tututok sa supply ng kuryente sa buong bansa. At ang isa naman ay yung interagency task force na ang tututukan naman ay yung Mindanao lamang. Inatasan ng DOE din ang lahat ng mga power plants na wag na magsagawa ng maintenance shutdown dun sa mga critical na araw na yan upang maiwasan nga itong problema. Natukoy na rin ng DOE ang lahat ng mga election center upang matiyak nila na magkakaroon ng sapat na supply ng kuryente this coming May. Subalit hindi naman masisiguro ng DOE na wala daw magiging problema. Ang isang tinutukoy nila dyan ay yung forced outages. Narito ang pahayag ng Secretary ng DOE na si Secretary Zenaida Monsada. Pero kung sumobra yung forced outage doon sa reserve level, yun yung delikado, which we cannot yun yung sinasabi namin na wala kaming control. Pero sa ngayon, ang magawa lang namin, wala kang regular maintenance. Baka kung may mag-trip dyan, makakayanan ng reserve. Pero hindi natin masabi na hanggang dun lang yung trippings. Ang hydroelectric naman na ginagamit sa Mindanao, medyo may problema din, Attorney Reg, kasi summer nga ngayon, medyo yung water level dyan sa mga lugar na critical, lalo na't dyan umaasa ang buong Mindanao. At isa pa dyan, nakabantay ngayon ng DOE sa probinsya ng Maguindanao, North at South Cotabato, Lanao del Norte at Sur at Iligan, kasama na rin ang Bukidnon. Narito muli ang pahayag ng Secretary ng DOE. Para ma-preserve yung tubig, huwag mo na siyang pandarin. So doon na lang sa critical times. Nakatutok rin ng DOE sa Negros Island kung saan 300 megawatts naman ang sinusupply ng solar power plants dyan sa isla na yan. Maaaring magkaproblema sa supply ng kuryente kapag medyo walang araw. So ganun pa rin, Attorney Reg, pag medyo maulap, nag-fluctuate itong generation supply dyan sa Negros. Kaya hindi natin pwedeng pagkatiwalaan masyado o mag-rely tayo dun sa solar power. Maaaring magkaproblema nga, gaya na sinabi yan kanina ng isa sa mga USEC ng DOE na si USEC Maylene Capongcol. We will task the NGCP to make sure na ready yung planta and the system to start as soon as ma-experience yung Attorney Reg, ayon sa DOE, pwedeng magkaroon ng brownouts. Pero ang sisiguraduhin nila, yung mga election centers, yung mga polling places natin, ay merong kuryente. Mon,
ano ba talaga yung specific kung gagawin itong task force? Kasi parang from the looks of it, sa report mo, no, tsaka yung mga pahayag ng mga opisyalis ng DOE, parang advisory lamang sinasabi sa mga planta na wag magkakaroon ng maintenance at tsaka sa mga distributors. Pero wala naman talagang parang specific na sinasabi na definite na gagawin itong mga task force na to. I mean, mayroon ba mga inspector na pupunta sa mga planta para tingnan yung mga kung okay, gumagana yung mga planta na yun? O parang ganun lang, advisory lang? In fairness naman sa Department of Energy, meron silang parang ginawang study na by May, meron silang ganitong supply. Okay. So by May, meron tayong 80,000 megawatts for the whole Philippines. Yan ang sinisiguro nila, meron supply. Yun nga lang talaga, itong mga task force na ito, yan yung nagmo-monitor sa bawat lugar para ma-check na, katulad nung nangyayari sa Mindanao. Last month, may binombang tower, kaya nagka-problema. So pati yung mga pagbabantay, pati yung pagsisiguro ng seguridad, pati ng mga planta, kasi hindi natin alam, baka merong magsasabotahe dyan, sagutin niya ng mga task force na binuo ng DOE. So hindi lang sila talaga puro advisory, pero meron naman silang mga ginawa. Sino-sino bang kasama dito sa task force na to? Andiyan ba ang PISAM? Andiyan ba ang National Grid Corporation of the Philippines? Andiyan ba ang PNP, ang NBI, para makita na yung mga grids na yon at mga towers na yon ay hindi mapapasabog ng mga unscrupulous na mga tao? Kasama lahat yon, Attorney Reg. Pati yung mga, lalo na yung mga critical na area gaya sa Mindanao na talagang medyo delikado yung kanilang supply ng kuryente, meron silang mga tao nilagay dyan. At yun nga ang babantayan nila, by May, walang maintenance shutdown, 2 weeks before and after the election. Kaya masisiguro nila na magiging enough yung supply natin. May enough time pa ba na magkaroon ng planning itong task force na ito? Kasi it's just 1 month. Bakit ngayon lang nabuo to? May planning na sila. Okay. Meron na silang nabuong planning. Ngayon lang sinabi sa atin. Na may task force. Na may task force. Pero matagal na nilang ginawa yun. Okay. Maraming salamat, Monokson, para sa ulat na yan. Sa ibang balita, tumaas sa 26 million mula sa 20 milyong piso ang inilaang budget ng Commission on Elections o COMELEC para sa uniformeng isusuot ng mga Board of Election Inspector o BEI sa araw ng eleksyon. Ito ang balita ni Victor Cosare. Sa kabila ng mga puna, itutuloy ng Commission on Elections ang pagbili ng mga uniforme ng mga guro na aaktong Board of Election Inspectors sa araw ng halalan. Sa pre-bid conference kanina, ipinakita ang sample ng kukuning uniforme o bib vest. Subalit tumaas ang inilaang budget ng COMELEC para sa uniforme. Mula sa dating 20.8 million, nasa 26 million pesos na ang approved budget dito. Ang dahilan, mas dumami ang bilang ng mga bibilhing uniforme. Mula sa dating 277,000, aabot na sa 354,000 ang kukuning uniforme sa halagang 75 pesos bawat isa. Originally kasi, yung 3 members lang ng BI. So, pinasama niya yung support staff. Kaya doon. So, ilan po yung support staff? Around 72,000 plus. Subalit wala pang kumpanya na naghayag ng interes sa kontrata. Sa April 13, itinakda ng COMELEC ang deadline sa pagsusumite ng bid proposal. Let's say walang bumili ng bid docs or walang may bumili pero walang nag-submit on April 13, ano yun, failure of bid. Depende sa head of procuring entity kung magpapabid ulit o kung anong mood ang gagawin. Nais ng COMELEC na magkaroon ng uniforme para sa pagkakakilanlan ng mga election worker. Bukod sa BEI uniform, bibili din ng mahigit 6,000 t-shirt para sa mga tauhan ng COMELEC sa halagang 1.2 million pesos. 2 kumpanya na ang naghayag ng interes, subalit hiling ng mga ito gawing 30 araw ang 15-day period para sa delivery. Kung magte-30 days tayo, baka tapos na election, saka sila na. Samantala, 3 kumpanya naman ang naghayag ng interes na sumali sa bidding para sa bibilhin ng COMELEC na 100,000 gunting sa halagang 1 milyong piso. Gagamitin ang gunting na pamputol ng voter's receipt upang huwag magkaproblema sa paper jam ang mga vote counting machine sa araw ng halalan. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Lumiit naman ang bilang ng mga kandidato na humingi ng police security personnel o security detail sa Police Security and Protection Group. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Nasa 43 kandidato lamang ang nag-apply ng police security personnel o police detail sa Police Security and Protection Group ngayong election period.
Mas mababa ito kumpara sa mga private individual at government officials na humingi ng police escort. Ayon kay PSPG spokesperson, Police Superintendent Rogelio Simon, sa 43 applicants, nasa 24 pa lamang ang naaaprubahan ng Commission on Elections, kung saan 68 security detail ang nakatalaga sa mga ito. Samantala, nasa 212 namang private individual at 77 na government officials ang nagsumite ng aplikasyon upang humingi ng proteksyon. Paliwanag ni Simon, mas mahigpit ang COMELEC ngayon sa pag-aapruba ng mga dapat bigyan ng police detail. Aniya, sa kabuuan, umabot na sa 333 ang nag-apply ng private individual, government official at kandidato, ngunit nasa 149 pa lamang ang naaaprubahan. Sa kasalukuyan aniya ay may 183 pang aplikasyon na isinasailalim pa sa assessment at hindi pa naaaprubahan ng COMELEC. Upang maaprubahan, kailangang mapatunayan ng isang aplikante na may banta sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsusumite ng Validated Threat Assessment mula sa Directorate for Intelligence at blotter mula sa istasyon ng pulis. We have about 3 or 4 requirements of the COMELEC in order for them to be approved. Isa yung the letter order, the police blotter, police report, or the validated threat assessment. Bukod sa pagbibigay seguridad sa mga national at ilang local candidates, mandatory ng PSPG na tumulong sa pagbabantay sa mga designated COMELEC warehouse at National Printing Office. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. I-a-adopt ng Philippine Embassy sa London, United Kingdom ang automated election system, modified postal voting para sa darating na overseas absentee voting. Ito ang balita ni Al Del Rosario. Kung noong mga nakaraang eleksyon ay postal voting lamang ang paraan ng pagboto ng ating mga kababayan sa UK, ngayon ay maaari nang makaboto ang mga botante sa pamamagitan ng personal voting. Ito ay alinsunod sa panukala ng Commission on Elections na i-adapt ng embahada ang Automated Election System Modified Postal Voting. Masusing tinitiyak ng Embahada ng Pilipinas ang paghahanda upang mahikayat ang mga rehistradong botante na bumoto sa darating na Philippine National Elections. Mula April 9 hanggang May 9, isasagawa ang overseas absentee voting sa Embahada ng Pilipinas sa London, United Kingdom. Sa personal voting, ang mga botante ay maaaring magtungo sa mga bubuksang voting precinct sa Philippine Embassy sa London mula April 9 hanggang May 9. Magkakaroon din ng field voting sa Dublin, Ireland kasabay ng Consular Outreach Mission na isasagawa ng embahada sa April 16 at 17, 2016. Kung hindi naman makakapunta ng personal ang mga botante sa UK, Ireland at Greenland, maaari pa rin silang makaboto sa pamamagitan ng postal voting. Sa paraang ito, kukunin lang mismo ng isang botante ang kanyang mailing packet sa embassy o kaya naman ay mag-request sa Philippine Embassy sa pamamagitan ng courier, text o email bago dumating ang April 22 upang maipadala ang balota sa kanilang mga tirahan. Aabot sa mahigit 24,000 na registered voters ang nakatalang bumoto sa United Kingdom, 5 naman sa Greenland at mahigit 2,000 sa Ireland. Inimbatahan ni Consul General Senen Mangalili ang ating mga kababayan na bumoto sa eleksyon. Mga kababayang nasa United Kingdom, sa Ireland at sa Greenland, kayo po ay malugod na inaanyayahan ng Embahada ng Pilipinas na gamitin ang inyong karapatang makaboto sa national elections itong darating na April 9 hanggang May 9, 2016. 30 araw pong bukas ang Embahada at maghihintay kami sa inyo upang kayo ay makagamit ng inyong karapatan na pumili ng mga susunod na leader ng ating bansa. Mula rito, sa London, United Kingdom, Al Del Rosario, UNTV News Worldwide. Susunod sa Ito ang Balita. Senator JB Ejercito at 19 na iba pa sinampahan ng kasong katiwalian sa Sandigan Bayan. Lakas ng hukbong sandatahan ng China, walang planong tapatan ng Pilipinas ayon kay Pangulong Aquino. AFP Wargaming Center kung saan sinasagawa ang unilateral defense planning ipinakita sa publiko. Nagbabalik ang Ito ang Balita.
Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Forecasting Center. Ray, kamusta ang temperatura natin sa maghapon? Mainit ba? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay dito sa may area ng Luzon. Medyo mababa ang ating temperature dahil yan sa epekto nitong easterlies o yung hangin from the east at makulimlim din natin lagay na panahon. Pero yung area ng Mindanao, malaki pa rin ang chance bukas na makaranas tayo ng malinsangang temperatura dahil walang masyadong nakikitang mga pag-ulan ang pag-asa na mangyayari dyan bukas sa Tony Reggie. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuang lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung eastern section ng Luzon, apektado pa rin po nitong easterlies o yung hangin na galing sa may silangan at sa forecast po ng Pag-asa. Ang area po ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon at yung region po ng Bicol, makulimlim pa rin po ang lagay ng panahon at makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas din po ng isolated thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City bukas, maaari pong maitala ang maximum temperature na 33 degrees Celsius. Tuwigara po 31, Baguio 14 to 24. At sa may area po ng Puerto Princesa, Palawan hanggang 35 degrees Celsius. Malinsangan pa rin po yan. Ang area naman po ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon din po ng magandang lagay ng panahon. Pero may mga tsansa na magkakaroon ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City hanggang 33 degrees Celsius ang maaari pong maitalang maximum temperature bukas, 32 sa Metro Cebu. Gayon din dito sa may area po ng Tacloban City. Ang Mindanao po, bahagya maulap hanggang sa maulap din ang papawarin at magkakaroon din po ng malinsangang temperatura, lalo na po sa may area ng Metro Davao at Zamboanga City. Sa Cagayan de Oro naman po hanggang 33 degrees Celsius ang maaari pong maitala ng temperatura, pero yung dalawang lugar, Metro Davao at Zamboanga, hanggang 35 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:53 a.m. atin naman pong sunset, 6:08 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa ating UNTV Weather Center. Sa ibang balita, nasa kalahati na ng bansa ang nagawan ng flood hazard map gamit ang Light Detection and Ranging System o LIDAR ng DREAM program ng Department of Science and Technology o DOST. Nagbabalik si Ray Pelayo. Maagang mabibigyan ng babala ang mga residente sa mga bahaing lugar dahil sa bagong flood hazard map na ginawa ng Department of Science and Technology. Sa pamamagitan ng Light Detection and Ranging System o LIDAR ng DREAM Project ay nabigyan na ng detalye ang mahigit sa 486 na municipalities sa bansa na mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng pagbaha kapag umuulan. Ayon sa DOST, mas tukoy na ngayon ang mga lugar na babahain depende sa dami ng ulan. Unang naimapa ang mga lugar sa tabi ng mga pangunahing ilog sa bansa, gaya ng Cagayan River, Pampanga River at Marikina. Ang resolution itong mga images na to ay napakasinsin, nasa 15 centimeters per pixel. Kita mo na yung lahat ng kabahayan, trees, no? Kahit kotse. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin yung buong munisipyo, ilikas mo kasi that municipality is flood prone. Kundi merong certain parts lang and at a certain senaryo ng pag-ulan. Makatutulong din ito sa mga gustong bumili ng property sa isang lugar dahil available sa LIDAR website ang hazard map. Ayon sa DOST, malaki ang natipid ng pamahalaan sa LIDAR kumpara sa mga available map na maaaring bilhin sa mga pribadong provider. Sa unang sharing pa lang, mga 600 million pesos of worth of data yung ating isi-share. Una nang inianunsyo ng Pag-asa na sa tag-ulan ay posibleng umiral ang La Niña na posibleng magpabaha sa maraming lugar. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide. Sinampahan naman ng kasong katiwalian ng Ombudsman si Senador J.V. Ejercito at ilan pang dati at kasalukuyang opisyal ng San Juan City. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Kasong graft at illegal use of public funds ang kinakaharap ngayon sa Sandigan Bayan ni dating San Juan City Mayor at ngayon Senator Joseph Victor Ejercito at iba pa.
Kaugnay ito ng umanay maanumalyang pagbili ng high-powered firearms na nagkakahalaga ng 2.1 million pesos noong 2008. Kasama sa mga sinampahan din ng kaso ng illegal use of public funds, si dating Vice Mayor Leonardo Celes, dating councilor at kasalukuyang Vice Mayor ng lungsod na si Francis Zamora at 12 pa. Sa isinampang kaso, sinabi ng ombudsman na nagsabwatan ang mga nasabing opisyal upang magamit ang aprobado na calamity funds sa ibang proyekto. Kinasuhan din ng ombudsman ng graft ang dating city administrator, city treasurer at ilang pang miyembro ng Bids and Awards Committee. Ayon sa ombudsman, hindi dumaan sa tamang bidding process ang pagbili ng armas dahil pre-selected ang brand at model ng mga ito. Binigyan din ng unwarranted benefit o pabor ng San Juan ang kumpanyang HK Tactical Defense System Incorporated nang ibinigay agad rito ang Notice of Award at Purchase Order 2 araw matapos ang bidding. Sa isang text message naman na ibinigay ng kampo ng senador, sinabi nitong malinis ang kanyang konsensya. Aniya na aayon sa batas ang pagbili nila ng firearms kaya't walang nakitang irregularidad ang Commission on Audit dito. Ayon sa senador, politically motivated ang kaso at pinaghahandaan na ng kanyang mga abogado ang mga susunod na hakbang para iresolba ito. Sa Biyernes, itinakda ng Sandigang Bayan ang raffle ng kaso sa 7 divisions. 30,000 pesos ang nirerekomendang piyansa ng ombudsman para sa kasong graft, habang 6,000 pesos naman ang para sa kasong illegal use of public funds. Joyce Balancio, UATV News, Worldwide. Ipinahayag ni Pangulong Benigno Aquino III na walang plano ang Pilipinas na tapatan ang lakas ng hukbong sandatahan ng China dahil sa West Philippine Sea issue at mananatili ang kanyang hangarin na maresolba ang usapin sa mapayapang paraan. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Humarap si Pangulong Benigno Aquino III kaninang umaga sa ilang mamamahayag mula sa ibang bansa sa Asia sa Publish Asia 2016 na isinagawa sa Maynila. Natuon ang mga tanong sa issue sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Aquino, sa nakaraang mga taon ng kanyang panunungkulan ay sinamantala niya ang mga pagkakataon sa mga ginanap na Association of Southeast Asian Nations Summit upang isulong ang mapayapang resolusyon sa usapin ng West Philippine Sea. Nilinaw ng Pangulo na walang plano ang Pilipinas na tapatan ng lakas ng China pagdating sa mga kagamitang pandigma. Nobody stands to gain. And in fact, the whole world stands to lose if it does amount to war. The Philippines, for instance, renounces war as an instrument of foreign policy that is embedded in our constitution. We have no illusions of ever trying to match or trying to engage anybody in an arms race or in a military build-up. We would rather devote our resources to the classical economic argument of the butter side rather than the gun side. Sa kabila nito, naniniwala ang Pangulo na kailangan na palakasin ang kakayahang pangdepensa ng Pilipinas. It does impact on our policies in that we have had to invest in our maritime domain awareness. We have had to shall we say, accelerate the modernization of even our armed forces for our own self-defense needs. Sinabi rin ng Pangulo na ang issue sa West Philippine Sea ang isa sa mga prioridad niya na malutas dahil sa epekto nito sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Samantala, naniniwala si Pangulong Aquino na upang mabawasan ang problema sa human trafficking at mapigilan ang banta ng terorismo sa bansa, kailangang tugunan direkta ng pamahalaan ang pangangailangan ng taong bayan. There are problems in the Middle East, for instance. There is that very huge problem of the refugee situation, not just in the Middle East but also within our own region. If we are able to address the problem at the source, if we are able to help in stabilizing these countries so that there is, they can resume some normalcy of their life. Pangunahing isinusulong ng Administrasyong Aquino ang pagpapasa ng Bangsamoro Basic Law na pinaniniwalaang makatutulong upang mawakasan na ang kaguluhan sa Mindanao. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Ipinakita ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa publiko ang War Gaming Center kung saan isinasagawa ang unilateral defense planning ng mga general. Ito ang balita ni Grace Casin.
Ilan lamang ito sa mga makabagong kagamitan ng Armed Forces of the Philippines na tinawag na AFP Wargaming Center kung saan ginagawa ng mga general ang pagpaplano sa iba't ibang aktibidad. Gaya ng Joint Combined Exercises ng Philippine Army, Air Force at Navy upang magkaroon ng mas maayos na koordinasyon lalo na sa mabilis na pagresponde. Kung nakikita nyo po yung mga TV na yan, yung mga facilities na yan, mayroon siyang capabilities to simulate everything. In fact, we can even calculate yung tinatawag natin na through assimilation, yung gas na hanggang saan lang yung eroplano natin pumunta. Kabilang rin sa pinaghahandaan ng AFP ay ang posibilidad na pagtama ng mga kalamidad sa bansa, gaya ng The Big One o ang 7.5 magnitude na lindol na maaaring puminsala sa Metro Manila. Dito inihahanda ng sandatahang lakas ng kanilang mga tauhan upang agad na maibigay sa mga biktima ng kalamidad ang tulong. At this point, kung maging bihasa na tayo sa pag-mobilize ng malaking pwersa, pwede na po nating i-preposition ang ating mga logistics, ang ating mga gamot, ang ating mga ambulansya, ang ating mga DRRU equipment kung saan mang bahagi ng Pilipinas ang tinamaan ng sakuna. Samantala, ang AFP Wargaming Center ang magsisilbing control room sa Balikatan Exercises ngayong Abril. April 4 ang opening ceremony ng Balikatan Exercises 2016 na isasagawa sa AFP Officers Clubhouse, Tajeros Hall. Ipakikita rin sa publiko ang iba't ibang kagamitan ng AFP at Estados Unidos sa Clark Air Base sa araw ng Kagitingan sa April 9. At sa April 14 naman isasagawa ang live fire exercises sa Crew Valley, Tarlac. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa Quezon Avenue, ito ang balita ni Mon Locson, live. Yes, Mon. Magandang gabi, Monica. Sitwasyon ng traffic sa EDSA, lalo na't maraming bumibiyahe ngayon. Yung mga umuuwi dyan sa may area ng Makati at ng Ortigas, narito po ang sitwasyon ng traffic. Sa oras na ito, dito po sa may area ng EDSA Quezon Avenue, sa mga sasakyan po na galing po dyan sa may Muñoz, light traffic po tayo mula po dyan sa may area ng North Ave hanggang kayo ay makarating dito southbound lane po ng EDSA Quezon Avenue. Surprisingly, ito ding area ng Cubao medyo maluwag sa oras na ito, particular dyan sa may area po ng Kamuning at hanggang sa may area ng Cubao Aurora. Medyo moderate traffic naman yan sa may area ng Farmers at hanggang makarating po kayo dyan sa may area ng Santolan at hanggang sa may area po ng Ortigas. Yun nga lang, ang problema itong southbound, simula pa lamang dyan sa may show sa Mandaluyong ay moderate to heavy traffic po tayo hanggang sa may area naman ng Orense sa may Makati, tuloy-tuloy po sa may Buendia at hanggang sa may Ayala. Ito pong area ng Magallanes, going po ng Malibay sa Pasay at Evangelista sa Makati, moderate to heavy din lalo na kung kayo ay malapit na sa may Taft area. Ito pong northbound lane naman ng EDSA magmula po dyan sa may area ng MOA hanggang sa may Taft, moderate traffic po tayo hanggang makarating naman kayo sa lugar po dyan ng Magallanes Interchange. Moderate to heavy traffic din naman ang area po ng Ayala at Buendia. Tuloy-tuloy na po ang mabigat na daloy ng traffic hanggang dyan sa may Orense, sa may Pioneer Mandaluyong at hanggang dyan sa may Show. Bahagyang uusad po pag nasa may Ortigas area na kayo, partikular itong tapat po ng Mega Mall at sa may flyover. Subalit dyan po sa may area ng White Plains ay bahagyang babagal muli. Moderate traffic po tayo hanggang sa may area ng Santolan, lalo na po sa may area ng Cubao, luluwag lamang. Makalagpas po dyan sa Mega Q-Mart at gaya na nakita nyo ngayon, itong flyover po. Nasa may kanan na side, iyan po ang northbound lane ng EDSA Quezon Avenue. Ang area po ng Muñoz, moderate to heavy traffic na rin. Subalit makalagpas po dyan, maluwag naman dyan sa may area ng Balintawak, going po ng Monumento. Paalala po sa ating mga kababayan ng number coding hanggang mamayang alas 7. Ingat po sa mga sasakyan, lalo na po yung ibang kahit sila ay under po ng number coding ay lumalabas pa din. Uhuliin po kayo sa lahat ng mga may plate number, ang kanilang plate number nagtatapos po sa number 5 at sa number 6. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat sa iyo, Mon Locson, live na nag-uulat mula sa Quezon Avenue. $2,300
At 19 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Philippine Embassy sa US nakikipag-ugnayan na sa US Immigration dahil sa pagkakaaresto ng ilang Pilipino sa Project Shadow Fire. Mount Apo pansamantalang isasara sa mga mountaineers. Senator Sencio Villar hinikayat ang mga nagsipagtapos sa kolehiyo na subukang pasukin ang pagninegosyo. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Ligtas nang nakauwi ang lahat ng sakay ng hinijack na Egypt airplane matapos sumuko sa mga otoridad ang Egyptian hijacker nito. Samantala patuloy na nakikipag-ugnayan ang Embahada ng Pilipinas sa US Immigration kaugnay ng pagkakaaresto ng ilang Pilipino sa isinagawang malawakang anti-crime operation sa Amerika. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marie Peñaranda. Sa Egypt, ligtas na nakauwi sa Cairo, Egypt ang lahat ng mga pasahero at crew na sakay ng hinijack na domestic Egyptian flight. Ayon sa Egypt Civil Aviation Ministry, walang nasaktan sa 81 sakay ng eroplano, kabilang ang 21 foreigners at 15 crew. Kusang sumuko ang hijacker na kinilalang si Saif Eldin Mustafa matapos ang ilang oras na pakipagnegosasyon. Napag-alaman ng mga otoridad na peke ang dala nitong suicide belt. Ayon sa Cyprus Ministry of Foreign Affairs Crisis Management Center, hindi malinaw ang motibo ng pagkaka-hijack ni Mustafa na umano'y may problema sa pag-iisip. Sinabi rin ng Ministry of Foreign Affairs na walang kaugnayan ng hijacking sa terorismo. Napag-alaman rin ng Foreign Ministry na may mga kaso si Mustafa ng forgery, impersonation, pagnanakaw at drug dealing. Sa Canada, patay ang dating mangbabatas ng Canada at ilang miyembro ng kanyang pamilya sa pagbagsak ng sinasakyang twin-engine chartered aircraft sa may Eastern Quebec. Papunta sa burol ng namayapang ama ng biktima, si Jean Lapierre, nang maganapang insidente. Kasama ng 59 anyos na mambabatas ang kanyang may bahay, 2 kapatid na lalaki at 1 kapatid na babae. Hindi pa nakikilala ang 2 kasamahan ng biktima na nakasakay din sa eroplano. Ayon sa ulat, bumagsak ang chartered plane dahil sa masamang panahon habang papalapag ito sa Gulf of St. Lawrence sa Magdalene Island. At sa Amerika, Philippine Embassy sa US nakikipag-ugnayan na sa US Immigration dahil sa pagkakaaresto ng ilang Pilipino sa Project Shadow Fire. Ang Project Shadow Fire ay isang malawakang operasyon ng US Immigration sa iba't ibang bahagi ng Amerika laban sa mga transnational criminal organizations na may kaugnayan sa drug trafficking, murder at racketeering. Mahigit 1,000 ang naaresto sa 5-week operation na isinagawa ng Immigration and Customs Enforcement's Homeland Security Investigations Division na kinabibilangan ng ilang Pilipino. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose, kumukuha pa sila ng mga detalye kaugnay ng Project Shadow Fire. Sa ating pakikipag-ugnayan sa ICE, tumanggi muna itong magbigay ng bilang at pangalan ng mga Pilipinong naaresto dahil na rin sa usaping pangseguridad. Mula dito sa Austin, Texas, Marie Peñaranda, UNTV News Worldwide. Isasara muna ang Mount Apo para sa mga climber dahil sa nangyaring pagkasunog ng malaking bahagi ng bundok. Samantala, aktibo pa rin ang partisipasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP, partikular na ang Philippine Air Force, upang maapula ang natitirang bahaging nasusunog sa bundok. Ito ang balita ni Joey Domingo.
Pansamantalang isasara ang mga trail sa mga mountaineer sa bundok Apo habang inaapula ang natitira pang apoy at para na rin sa rehabilitation ng bundok mula sa pinsalang dulot ng pagkasunog nito noong nakaraang Sabado. Ayon sa Regional Director ng Department of Tourism na si Robbie Alabado, pangunahin pa ang seguridad ng mga climber kung kaya't pinasara ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan ang kanilang trail. Ito rin ang paiiralin maging ng ibang mga probinsya na may trail din paakyat ng bundok tulad ng Barangay Kapatagan at Munisipalidad ng Santa Cruz, Davao del Sur. Posible namang makansela ang bahagi ng programa ng turismo sa rehiyon na Visit Davao Fun Sale Boulder Face Challenge at Vertical Marathon na nakatakda sa huling linggo ng Abril at sa halip ay papalitan ng mga hakbanging pangrehabilitasyon ng nasunog na bundok. Samantala, tumulong na ang Philippine Air Force at Davao Central 911 sa pag-apula ng apoy sa bundok Apo. Ayon kay Lieutenant Colonel Jose Richie Pabilona, may kabuang 12 sorties ng Bambi Bucket, lula ng Super Huey ang nailunsad kahapon. Naapula na ang apoy sa may bahagi ng Kidapawan North Cotabato, habang may apoy pa rin bagamat kontrolado na sa bahagi ng Digos City at Santa Cruz, Davao del Sur. So I also have 1 personnel supervising pati yung another 2 personnel supporting yung refuel operations ng ating Super UE. Nagtalaga naman ang AFP ng 2 incident command post sa Barangay Kapatagan, Digos, Davao del Sur at sa Barangay Ilumavis, Kidapawan North Cotabato upang mapaghandaan ang mga masasamang elementong posibleng magsamantala sa krisis. So far, wala pa tayong na-monitor na paggalaw ng kalaban doon. But nonetheless, nakaprepare yung ating kasundaluhan sa 10th Infantry Division. Sa kasalukuyan ay wala pang katiyakan kung kailan bubuksan ang mga trail sa iba't ibang bayan at barangay na nasa paanan ng bundok Apo. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Pinayuhan ni Senator Cynthia Villar ang mga nagsipagtapos sa kolehiyo na sa halip na mamasukan ng trabaho ay subukang magtayo ng negosyo upang guminhawa ang pamumuhay. Ito ang balita ni Jenny Lingaki. Hinimok ni Agriculture and Food Committee Chairperson Senator Cynthia Villar ang halos 200 nagsipagtapos sa Eastern Visayas State University Carigara Chapter na subukang pasukin ng entrepreneurship o pagninegosyo kung hindi agad makakapasok sa trabaho. Ayon kay Senator Villar, kakaunti lamang sa mga bagong graduate sa kolehiyo ang agad nakakapasok ng magandang trabaho dahil sa kawalan na rin ng job experience. Still many will not be successful in landing jobs. That is a harsh reality that many graduates face now, the lack of job opportunities. Para sa senador, hindi lang naman ang pamamasukan ng opsyon upang magkaroon ng hanap buhay dahil in demand rin naman ngayon ang entrepreneurship. Kung problema ang puhunan, maaari silang lumapit sa ilang lending institution upang makahiram ng pera sa maliit na interes. Oftentimes, sinasabi nila na mahirap daw magnegosyo, pero nakita nyo na lahat ay nagsisimulang maliit. Kaya pag hindi kayo nakahanap ng trabaho, magnegosyo kayo kahit maliit. Lahat ng yumaman sa Pilipinas hindi nagsimula sa malaking negosyo. Ibinahagi pa rin ni Villar na 10,000 piso lang ang ginamit nilang panimulang puhunan sa kanilang unang naging business at mas malaking porsyento pa rin ang sipag at tiyaga upang makamit ang tagumpay sa negosyo. Payo rin niya sa mga estudyante na huwag matatakot sumubok sa pagninegosyo dahil mas malaki ang tsansa nilang guminhawa sa buhay, lalo na kung lalakipan ito ng pagsisikap. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Pasok na sa Miami Open quarterfinals si top-seeded at world number 1 Novak Djokovic matapos talunin si Dominic Thiem ng Austria 6-3, 6-4. Kinailangan ng Serbian tennister ng 4 match points bago tinalo ang 22 anyos na si Thiem. Tumagal ng 1 oras at 50 minuto ang laban. Sunod na makakalaban ni Djokovic sa quarterfinal round ang Czech na si Thomas Berdych. Tinalo ni Berdych si Frenchman Richard Gasquet
6'4", 36'7", sa isang endurance contest na tumagal ng halos 2 oras at 30 minuto sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Mapapanood ngayong gabi sa Legally Yours, Attorney G, ang kaso ng estudyanteng biktima ng pambubuli ng kanyang mga kaklase. Samantala na enjoy ng gusto ni OPM acoustic icon Nyoy Volante ang guesting sa unang episode ng Wish Lounge ng bagong TV program sa hapon ng UNTV, ang Wish 1075 TV. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nakilala natin ng lubos ang tinaguriang OPM acoustic icon na si Nyoy Volante sa naging panayam sa kanya ni DJ Jellykiss sa unang pagtatanghal ng Wish Lounge sa bagong programa ng UNTV na Wish 1075 TV. Labis na ikinutuwa ni Nyoy ang pagiging unang panauhin niya sa naturang segment ng show. I was able to go through it ng parang parang nakikipagkwentuhan lang talaga. Tapos may pagkain, pasarapan ng pagkain. So yeah, it was a very pleasurable experience. Abangan naman sa mga susunod na episode ng Wish Lounge ng Wish 1075 TV ang mga sikat na OPM artists na sina Chris Lawrence at Jed Madela, kasama ang mga up-and-coming singing group na JBK at 5th Gen. Samantala, isang kaso naman ng pambubuli ang mapapanood sa episode ngayong gabi ng Legally Yours, Attorney G. Ayon sa mga teen star na sina Trina Ligaspi at Rain Salamante, naranasan din nila ang pangbubuli. Kasi mataba ako before, so nabubuli ako sa school na mataba, baboy, ganyan. So talagang nakaka-relate ako kay Bessie. Yung akin, hindi naman malala, mga cyberbullying lang, backstab, ganun. Kasama rin sa episode ngayon ng aktres at TV host na si Jackie Aquino. Abangan ang kabuuang storya tungkol sa pambubuli at kung ano ang mga legal na hakbang sa mga kasong katulad nito. Mamayang 7:00 ng gabi sa programang Legally Yours with Attorney G dito lamang sa UNTV. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.